With him against the wall. Oh, the monster's down! The monster's down! Cardenas catches him! My, oh my! Yep. What a shocker here in round two! Come here. Go. Can you believe what you just saw? Yep. There are books in the desert that has him as 100 to 1 underdog! There it is! Inoue goes down! Luis Neri with a first-round knockdown of the monster! A shocking start to this undisputed championship fight. Neri said in the lead-up, I've watched all of Inoue's fights. I think he's completely overrated. Casemiro is no joke. He's a real killer, and he can punch, and he's a ruthless, spiteful fighter. Casemiro's on a good run of form, and I've seen him, ringside, and the power that man possesses in his hands is a joke. Okay, Casemiro wants to finish it right here, right now, and finish it he has. If Casemiro is ready, nobody can stop him, nobody can beat him. And his opponent across the ring, the defending world champion, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim, hailing from Ormoc City, Leyte in the Philippines. His weight 117 3/4 pounds, his record 29 wins, 4 losses, 20 of his wins coming by way of knockout. Tonight, making the first defense of his current title, here is the 3-weight division world champion and the reigning WBO bantamweight champion of the world, John Riel Casimero. The monster Inoue! Naoya Inoue nakukulong na, talagang hindi na makakatakbo kay John Riel Casimero. So sa naging pangkasalukuyang talaan nga po ng mga sanctioning body, ay tuluyan na pong nakapasok si Casimero sa mga top contender dito sa Super Bantamweight Division o Junior Featherweight Division. Nang talunin po nito ang Mexican knockout artist na si Luis Pantera Neri. Napakalaking bagay po ang pagkapanalo ni Casimero dito sa kanyang malaking laban na ito. Para nga sa gayon ay tuluyang mahanay sa mga malalaking laban. Kahanga-hanga ang nangyayari ngayon dito kay Casimero mga idol, dahil sa pwede na makakuha ng malalaking laban agad itong si Casimero na ihahain sa kanya ng kanyang Japanese promoter na si Koki Kameda. Kabilang na nga po sa mga laban na nariyan ay itong laban sa pagitan nila ni Jundo Nakatani at sa ating kapwa kababayan na si Carl James Martin na may hawak ng pagiging isang number 1 contender o mandatory challenger. Dalawa dyan ang pwedeng maging pinakamalaking laban nitong si Casimero bago matapos itong taong kasalukuyan. Dahil sa ang laban po kasi na yan, ang makapagbibigay po dito kay Casimero para maging isang ganap na 4 Division World Champion. Pero ang sigaw po kasi ng mga lehitimong mga boxing fans ay ang laban sa pagitan nitong sina Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ngayon po ay magbibigay ako ng masusing pag-aanalisa na kung saan ay nasa sa inyo pa rin kung ako po ay inyong sasangayunan. Pero paalala ko lamang sa inyo, ito'y batay lamang sa aking pagsisiyasat mga idol, kung saan ay pwedeng magkamali batay sa inyong paniniwala at pinaniniwalaan. Una, para sa akin ay 50-50 na ang laban na ito, kung saan ay delikado itong si The Monster. Bakit kanyo? Hindi naman po kasi natin may sasantabi na talagang oo, napakalakas, napakabilis, napakahusay at napakadisiplinadong boksingero ang isang Naoya Inoue, at gamit-gamit ang katangiang ito ay kaya naman po ay napakahirap talunin si Naoya Inoue. Oo, talagang tagilid si Casimero kung itong si Naoya Inoue ay makukuha na kaagad ang ritmo ng kanyang galaw at ang pace ng kanilang magiging laban. Mahirap na po kasing pigilan itong si Naoya Inoue sa oras na makalamang ito sa laban, kung saan sa isang kisap mata lamang ay pwede na niyang makuha na agad ang kanyang pagkapanalo sa pamamagitan ng knockout. Ngayon, papaano ko naman nasabi na 50-50 ito kung ganito naman po pala ang kakayahan ng Hapon na ito? Sa sitwasyon po kasing ito ay dito ko na po masisingit ang katagang style makes fight
Sa mga nakakalaban po kasi nitong sina Uya Inoue, ay wala pa talaga akong nakikitang boksingero na sumasalubong sa lakas ni Uya Inoue. Kumbaga lahat kasi ay parabang natatakot matamaan ang suntok nitong si Inoue, na nagiging isang technical boxer at hindi mailabas ang kanilang totoong kakayahan sa pakikipaglaban. Ito po ay dahil si Inoue kasi ang nagdidikta ng laban hanggang sa katapusan. Hindi po uubra ang istilong ito kay Casimero. Ito'y dahil sa kahit gaano pa kabigat ang suntok ng kalaban, ay hindi po natatakot itong si Casimero na pasukin ang depensa ng kalaban. Kahit pa po alam niyang maaari siyang mapabagsak sa oras na siya ay talagang direktang tatamaan. Katulad na po lamang nitong laban niya dito kay Luis Nery, dahil sa talagang nababasag ang depensa at balanse ni Casimero sa tuwing tinatamaan siya ni Luis Nery. At makikita din naman natin na may diin at may lakas din talaga ang mga suntok nitong si Nery. Masyado lang po kasi talagang mahusay si Casimero na kayang ilagan sa huling segundo ang mga suntok nitong si Nery. Gamit-gamit ang katapangan na hindi basta-basta natatakot sa malalakas na suntok ng kalaban, ay ito po ang matinding sandata ni Casimero para talunin si Uya Inoue. Mayroon din namang tibay, mayroong lakas, at mayroon din pong tapang itong si Casimero. At ang kakayahan na ito ni Casimero ang talagang pwedeng tumalo at makapagpatulog kay Uya Inoue. Alam ito ng kampo ni Uya Inoue, kaya naman kahit ano paman ang mangyari, ay gagawin talaga nila ang lahat-lahat ng kanilang makakaya para nga sa gayon ay mawala na talaga sa kanilang landas si Casimero. Ito ay dahil sa tinik kasi sa lalamunan ni Inoue ang pag-iingay na ginagawa po nitong si Casimero. Lalo pa nga po't pinagulong lang ni Casimero ang kauna-unahang boksingerong nakapagpabigay sa kanya ng kauna-unahang knockdown. Ngayon ano sa tingin niyo mga idol? Kakayanin po kaya ni Casimero talunin si Uya Inoue kung may kakasana ang kanilang magiging laban? I-comment nyo na po ang magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section. Yan naman po ay may ihahain ako na laban sa inyo. At ito na nga ay ang nagdaan na laban ni Janrel Casimero sa hapon na si Tom Mizikushi, na kung saan nga po ay kayo makapagsasabi sa kung ubra nga ba ang estilo na ito ni Casimero na lumaban kay Tom Mizikushi para talunin si Luis Nery. Yan naman din sabay-sabay po natin niyang panoorin ang laban ni Casimero sa hapon na si Tom Mizikushi. Sa unang round ng laban mga idol ay malayong malayo na sa nakugalian na Casimero ang lumalaban ngayon. Dahil sa hindi na ito padalos-dalos kung gumalaw, na parabang kinakalkula na rin ng ating kababayan ang kakayahan ng kanyang kalaban. Kumbaga yung tipo na Casimero na hindi na basta-basta pumapasok sa depensa ng kalaban, nang hindi na alam kung ano nga ba ang kakayahan ng kalaban at sa kung papaano nga ba ito gumawa ng suntok.
Sa pangalawang round ay makikita rito na kahit bumabato ng malalakas sa suntok si Casimero ay magagawa pa rin itong bumalik sa kanyang depensa. Kumbaga hindi nawawala ang balanse ni Casimero sa tuwing ito ay bumabato ng malalakas sa suntok. Sa tingin ko po ay dahil sa malaki po kasi ang nilobo noon ng katawan ni Casimero, kaya naiiwan ang kamay nito sa tuwing bumabato ng madidiing suntok. Napakaganda kung ganito po ang magiging katawan nitong si Casimero sa laban, dahil sa nagagawa po kasi nitong mapanatili ang kanyang balanse at nakakagawa ng pang-ilag na paggalaw sa bawat opensibang ginagawa ng kanyang kalaban. Sa round 3 ay pilit pong gumagante ng suntok si Mizuguchi para sa gayon nga po ay makabawi dito kay Casimero. Alam po ng Hapon na si Tom Mizuguchi na hindi siya mananalo kung hindi siya babato ng malalakas sa suntok kay Casimero. Kaya lamang ay dahil nga sa nakuha na ni Casimero ang matinding kalamangan dahil sa pinsalang nagawa sa ilong nitong si Mizuguchi. Kaya naman po ito ang naging bentahe para sa gayon nga ay makuha na ni Casimero ang ikatatlo ng round.
Sa round 4 ay madidiing suntok na po ang binabato nitong si Casimero dito sa hapon na kanyang kalaban na talaga namang kumukonekta kay Mizukushi. Nayayanig itong si Tom Mizukushi sa bawat madidiing suntok na binabato nitong si Casimero. Pero kahit na ganoon pa man mga idol, ay makikita din talaga ang tibay ng hapon na ito na nananatiling nakatayo sa laban kahit masyado na siyang napupuruhan. Sa ikalima ng round mga idol ay dito na po matatapos ang laban dahil sa tumama ang apat na malalakas na kombinasyon na suntok nitong si Casimero sa mukha ni Tom Mizukushi. Nagawa pa naman pong makatayo ng hapon na ito. Kaya lamang ay dahil nga sa nakita ng tagapaghatol ang pinsalan ni Tom Mizukushi at sa kung papaano nga ito bumagsak, ay kaya naman po hindi na nito pinahintulutan pa na ipagpatuloy ang laban na kung saan ay nanalo po ang ating kababayan by a round 5. Knockout.
ただいまのノカガレのお知らせいたします。5ラウンド1分10秒、5ラウンド1分10秒、勝者